Hello, all zodiac signs. Ito yung love life update nyo for the next 7 days hanggang katapusan ng October. Okay, so lahat. Don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube. Paki-like and follow din yung aking Facebook, Instagram, TikTok. Personal reading, send lang kayo na PM sa aking FB page. Yung link at details nasa description. Aries. Umpisa na tayo kay Aries. Next 7 days hanggang katapusan. Oh, update sa love life mo. Meron dito feeling niya too late na. Too late na maayos, no? Kasi sawa na to sa mga pangako. So gusto niya equal give and take. Whether ikaw yan o yung person mo. Oh, lagi na lang kasing mini-mess up nung isa yung connection ninyo. Sawa na tong isa kung ikaw man yan o siya. Palaging may nagme-mess up, feeling niya too late na. Okay? Ito yung love life update mo. Next 7 days hanggang katapusan ng October. Uy, mukhang may magtatagpo uli dito. May continuation. Parang may soul contract dito. Nangangamoy mangangamoy pagbabalik. Okay, pwede may magpaparamdam uli. O magtatagpo kayo nitong person na ito. Kasi yung pagkakahiwalay ninyo, pareho kayo nasasaktan. At yung isa't isa pa rin ang gusto ninyo. No, kahit na nagkaroon kayo ng mga ibang relationships, kayo at kayo pa rin, yun yung feel ninyong dalawa. Mukhang gano'n na nga dahil dito sa soul contract. Okay? Sagittarius, ito yung love life update mo next 7 days hanggang katapusan ng October. Uy. Merong nako-confuse dito. Gemini, ito yung love life update mo for the next 7 days hanggang end ng October. Yan, tumalsik na. Okay, you have missed opportunity, dishonesty, guilty. Feeling guilty. Okay? Feeling guilty kasi may ginagawa siya. Alam niya na dishonest siya. Whether ikaw to o yung person mo, Gemini. Tapos, may pinagsisisihan din itong person to na dapat ginawa niya na noon pero hindi niya ginawa. Okay, ayan. May mga missed opportunity pagdating dito sa love life mo, Gemini. Okay? Libra, ito yung love life update mo for the next 7 days hanggang katapusan ng October. Pwedeng makuha yung energy mo, pwedeng makuha energy ng person mo. So, Libra, you are dreaming of a relationship na syempre hindi lang yung ikaw ang nag-give, pati yung person mo. Kumbaga, ito yung dream mo na maging jowa, yung equal, yung bigayan ninyo. No? Nare-reciprocate niya yung pagmamahal mo. Okay? And meron ka dito, Libra, na holding back. I should have expressed myself better. So, pwedeng may mga yung
realizations or yung mga sana ganito ganyan, sana sinabi ko na lang to, sana ginawa ko to, ayan. Okay, so ito yung mga nakuha ko Libra. Kung nagustuhan mo, don't forget to like, share, subscribe. Aquarius, ito yung love life update nyo. Next 7 days hanggang katapusan ng October. Maiksing-maiksi lang ito since lahat ng 12 zodiac signs i-cover natin. Kung di pa po kayo nakaka-subscribe, follow, please do so sa aking YouTube, sa aking FB. Panoorin nyo nila intro guys kung gusto nyo yung mga additional info about personal reading. Holding back. So, type na type pa rin itong person na to. Pwedeng makuha yung energy mo, energy ng person mo, ha? Pwedeng type na type mo pa rin siya, pwedeng type na type ka pa rin niya, o mutual, pareho kayong ganun. Okay? Pero pwedeng, nagpipigil, or hindi ko alam bakit hindi masabi dun sa person itong mga nararamdaman, itong desire. Okay? O aminado na irreplaceable itong person na ito sa buhay niya. Whether ikaw nakakaramdam niyan o siya. Okay? Siguro may mga time na nag-hold back ka or siya na instead na sinabi or ginawa tong ganitong bagay hindi ginawa. Kaya yun, meron tuloy regret. Okay? Pero ayan, kahit na hindi kayo magkasama, you always feel connected sa isa't isa. Hello Taurus, ito yung love life update mo for the next 7 days up to the end of October. Very very short reading. Kumbaga just to take a look kung anong energies meron sa inyo ng person mo. Pwedeng makuha energy mo, energy ni person mo. Kung gusto ng personal reading guys, panoorin nyo yung intro, yung unang video. Pag nagustuhan, don't forget to like, share, subscribe, follow. Forgiveness, unfinished business, self-love. Okay. Pwedeng may unfinished business pa rin kayo nitong person mo. Ayan, you both still have things to resolve and discuss. May mga bagay left unsaid, left undone, that keeps haunting you or haunting this person. Siguro kailangan din ng patawaran muna para makapag-move on. Pero right now, it seems that you are focusing on self-love, how to take care of yourself, how to recover. Although, kahit yun yung ginagawa mo, still, pero parang meron pa rin, mga bagay na kailangang i-close. Yung mga, loose ends about your connection with this person. So, yun yung dapat nyong isettle. And hanggang hindi nagagawa yun, hanggang di na-fulfill, nangyayari yun, pwedeng unable to move on. Okay? Virgo, hello! This is your love life update for the next 7 days up to the end of October. So, this is just a very short energy check regarding your love life. Pwede makuha yung energy ng person mo, pwede makuha yung energy mo. For additional infos, panoorin nyo yung intro guys nitong video natin. Andun yung lahat ng details pati sa personal reading. And kung magugustuhan mo to, Virgo, please do like, share, subscribe, and follow my YouTube and FB page. Oy, Virgo, may reminiscing daydreaming. O, diba? Hindi lang siya just nire-reminisce, talagang dine-daydream. Pinapanta siya, whether siya ito, fantasizing, reminiscing about you,
or ikaw. Okay? Kasi pwedeng energy nyo yan. Pwedeng two-way Kaya lang meron things getting in the way between you and this person. May third party. So, itong third party, it may not necessarily mean na merong ibang tao na namagitan sa inyo or karibal, kabet, chorba, blank, blank, blank. Pwedeng mga bagay. No? Anything na pwedeng humadlang or yun yung naging third party sa sitwasyon ninyo. Doesn't necessarily mean na merong naging other person, other woman, other man, no? Basta, malakas lang yung energy dito. If this is you or your person, namimiss mo siya or siya, namimiss ka niya, and then a daydream. Okay? So, pwedeng there's still attraction. Capricorn, hello. This is your love life update for the next 7 days up to the end of October. So, very short reading lang po ito. Pwedeng makuha energy mo, pwedeng makuha energy ng person mo. Kung gusto nyo ng additional info about personal reading and all, panoorin nyo yung video sa unahan, yung intro. And kung nagustuhan nyo to, don't forget to like, share, subscribe, and follow yung aking YouTube and Facebook. Uy, mukhang may soul contract kayo dito. Itong person mo. At parang merong gustong makipag-usap kasi pwedeng may mga bagay na gusto pa siyang sabihin. Whether ikaw to o siya. Pwede may mga secrets o yung mga gustong i-confess or basta may mga gustong aminin, sabihin, ng mga bagay na hindi nasabi before. No? Siguro hindi matahimik hanggat di nasasabi and merong ganong klaseng urge para to communicate, to reach out para lang sabihin itong mga bagay na hindi nasabi or mga gustong aminin, no, i-confess. So it seems na may soul contract kayo dito. Lessons that need to be learned from this person, and until hindi nalalearn yung lesson, pwedeng magre-repeat yung pattern na ito. Okay? So, there is a conversation dito. Gusto ka na talagang kausapin or ikaw to really wanting to reach out to this person, to talk to this person. Okay? So, yun yung gustong mangyari. Magkaroon ng chance na makapag-usap and sabihin yung mga dapat sabihin sa isa't isa. Hello, Cancer. This is your love life update for the next 7 days up to the end of October. So, very short reading lang po ito since 12 zodiac signs yung i-cover natin dito. If you are interested sa personal reading, panoorin nyo yung intro video. Okay? At kung nagustuhan nyo to, syempre don't forget to like, share, subscribe, and follow sa aking YouTube and Facebook. Pwedeng makuha energy mo, pwedeng makuha energy ng person mo. Pwedeng two-way, okay? Palaging lumilitaw itong holding back. Dami nakakuha. Okay, dishonesty. Merong hindi naging totoo. Merong may tinago. Okay? May dishonest dito sa connection nyo, whether ikaw yan o siya. And somehow, this person feels guilty kasi nga, may ginawa siya, no? Kahit gusto niya sabihin, hindi niya masabi. Kasi syempre, alam niya na may ginawa siyang kasinungalingan, may hindi siya inamin. Hindi ko pa alam ano pa ibang reasons niya. Pero that's one reason para hindi niya, may mga bagay na hinold back siya before, hindi sinabi. Kasi nga, syempre, malaking gulat pag nalaman na naging dishonest siya. Trying to avoid something. So, ayan, pwedeng this person is feeling guilty and somehow hindi niya alam kung if he or she will be able to yung make up, kung mapagbibigyan pa siya ng chance and all. Okay? So, ayan yung mga nakuha ko energy sa love life mo.
Hello, Scorpio. This is your love life update for the next 7 days up to the end of October. Very short reading lamang po ito since 12 zodiac signs po i-cover natin dito. And kung magugustuhan nyo ito, please don't forget to like and share this video. Kung gusto nyo additional info about personal reading, panoorin nyo po yung intro, yung unang video. Okay? Yung video sa unang-una. O, tingnan na natin. Scorpio. Soul tie. Uy, mukhang magkatali talaga yung ano ninyo, itong souls ninyong dalawa. Ayan, no? You always feel connected daw to each other kahit na no matter magkalayo kayo. Okay? O hindi kayo magkasama. Pero may mga bagay na hindi sinabi itong person na to. May mga bagay siya until now kinikip niya sa sarili niya. Hindi ko alam. Pero ano this person strongly feels na dapat malaman mo yun, gusto rin niya sabihin yun, pero hindi ko alam, for some reason, tinago niya, and hindi, siguro baka may mga importanteng dahilan siya bakit hindi niya masabi. No? Pero meron, okay? Siguro baka iniisip niya yung magiging impact pagka sasabihin niya sa iyo yun. Yung mga bagay na tinago niya. If ever na naging dishonest siya. Okay? So, ito yung mga nakuha ko energy, Scorpio. Hello, Pisces. This is your love life update for the next 7 days up to the end of October. Very short reading lamang po ito since i-cover natin lahat ng 12 zodiac signs. Pwede makuha energy mo, makuha energy ni person mo. If you are interested sa personal reading, panoorin mo yung video sa unang-una, yung intro. At kung nagustuhan mo naman to, syempre don't forget to like and share. At para hindi kayo mahuli sa mga readings, mag-follow po kayo dito sa aking YouTube channel and FB page. Absence, neglected, irreplaceable. Okay. Parang nagkakaroon ng ng sentiment ito, kung sino man ito nagsasalita dito, whether ikaw to or person mo, na feeling may pagkukulang yung isa. Feeling na papabayaan, no? May mga bagay na hindi naibibigay nitong person na ito. And dahil dyan, pwedeng tuwing nangyayari yan, or kung matagal na nangyayari yan, syempre, yung yung feeling niya, whether ikaw yan o yung person mo, yung nane-neglect dito sa sitwasyon ninyo, lalo tuloy niyang parang, nako-compare yung kanyang past relationship dito, since nagkukulang itong present na karelasyon niya. Okay? So, may mga time na sumasagi sa isip na yung past person niya, hindi naman ganyan, and nako-compare. So, tuloy, parang, may feeling ng disappointment or ano ba tawag dito, yung frustration kasi hindi kumbaga hindi ito yung ine-expect na setup or outcome dito sa relationship na to. So yun tuloy, pwedeng kahit na ito yung present na karelasyon, nane-neglect siya nito para tuloy minsan nami-miss or hinahanap-hanap tuloy yung past person. Dahil yun, kahit pa paano hindi naman nane-neglect ikaw o siya. So, ayan, aminado na may mga bagay dun sa past person na wala dito sa present person. Pero itong present person, vice versa, ganun din. Meron ding tong mga bagay na wala din yung past person. Pero yun nga, pwedeng unhappy ka or siya dahil feeling neglected. Okay? So, babush at kita-kits sa next reading.